Nagsisimula ang kwento sa isang larangan ng digmaan kung saan ang isang batang kabalyero na puno ng dugo ay nakangiti habang sinusubukang makahinga. Ilang death beam ang ipinutok sa kanya at sa kanyang mga tauhan nang biglang nagmumungkahi na tiyak na hindi pa tapos ang labanan. Ang bayani ay nakatayong matangkad sa mga pagsabog, nakakaramdam ng pagmamalaki na naabot pa nila ito, ngunit hindi pa sila tapos. Kung maaari lamang nilang talunin ang huling puwersa na nauna sa kanila, maaari silang manalo sa digmaan. Nakalulungkot, tulad ng kanyang iniisip, isang malakas na pulang sinag ng enerhiya ang sumabog ng tama, sa pamamagitan niya. Ang laser ng kamatayan na ito ay dumaan sa kanya bago pa niya ito mapagtanto. At habang dahan-daang dumudugo ang mga mata niya, nakikita niya ang nakanganga na butas sa gitna ng kanyang ball. Hindi makapaniwalang tinitigan niya ang napakalaking butas sa kanyang dibdib habang mabilis itong nasusunog at pagkatapos ay napaluhod sa isang iglap. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan na niya ang nangyari, at ang katotohanan ay bumungad sa kanya. Ito ay isang nakamamatay na suntok, at nakalulungkot na walang lumalabas sa isang ito. At kaya ang bayani ay nahuhulog sa kanya. Humarap at sumuko hanggang kamatayan tulad ng kanyang mga kasama na ang mga bangkay ay nagkalat ngayon sa buong larangan ng digmaan. Sa kanyang mga huling sandali, namamalagi siya sa isang malaking pool ng kanyang sariling dugo at napagtanto na ang kanyang kwento ay magtatapos na wala siyang magagawa. Ang pag-iisip lang tungkol dito ay mas nakaka-drain siya. At dahil wala na siyang magagawa ngayon, nanatili lang siyang tahimik, hinahayaan ang kanyang buhay na kumislap sa harap ng kanyang mga mata. Kaya, paano napunta ang promising young warrior na ito sa kalunos-lunos na sitwasyon? Well, nagsimula ang lahat isang araw. Nang biglang lumitaw ang isang hindi kilalang banta sa kanilang mundo at winasak ang isang buong kontinente. Ang taong responsable sa sakunang ito ay nakilala bilang ang Liquidator, ang pangunahing kaaway ng sangkatauhan. Ang makalangit na tagawasak ng mundo na ito ay nagwala kaya't binuo ang isang grupo ng mga mandirigma para protektahan ang sangkatauhan. Kasama sa grupong ito ng mga bayani ang isang lalaki na nagngangalang Brian Miller na nakaligtas sa isang higanteng meteorite nang walang kahit anong gasgas kaya't nakilala siya bilang ang kalasag na nagpoprotekta sa mundo. Ang pangalawang miyembro ng grupong tagapangalaga ay isang dakilang pantas. Sinasabing may kapangyarihang kasing lakas ng buong dibisyon at kilala siya bilang si Bella Albright, ang dakilang pantas. Kasama rin sa grupo si Jacob Bloomfield, ang banal na mamamana na napatumba ang isang mataas na antas na dragon sa isang tira lang. Pero hindi lang sila ang mga bayani na nagtipon para protektahan ang mundo dahil kasama rin sa kanilang grupo ang pinakamalakas na mandirigmang may espada na kailanman ay nabuhay. Ang pangalan niya ay Amy White, at kilala siya bilang Sword Saint dahil sa kanyang kapangyarihan. Mula sa kaunti nating nalalaman tungkol sa mga bayani na ito, hindi nakapagtataka kung bakit sila ang tinuturing na pinakamalaking pag-asa ng sangkatauhan. Pero hindi lang sila ang lumalaban sa Liquidator, kasi may isa pang grupo na tinatawag na support unit, kung saan kabilang ang mga bida natin. Siyempre, nasa second team sila kasi wala naman talaga silang espesyal na kakayahan. At sa kasamaang palad, gamit lang silang mga sakripisyong pyesa. Ang bida, si Graylee, isang ordinaryong sundalo, mabilis na nawawalan ng dugo sa gitna ng mga guho. Pero ang naiisip lang niya sa huling sandali niya ay, kung gaano talaga kasobra ang mga superhuman na tagapagtanggol ng sangkatauhan. Pinapanood niya sila ng may paghanga habang patuloy silang nakikipaglaban sa Liquidator. Alam ni Graylee na ang mga nagtapos sa World Union Academy ay kahanga-hanga na noon pa man. Pero hindi niya akalain na ganito kalaki ang agwat niya sa mga elite na sundalo. Aba, kasi nga apat pa lang sila ang nakikipaglaban habang siya naman ay nakahiga sa lupa na kulang pa sa ilang bahagi ng puso. Dahil dito, napaisip siya kung talaga bang importante kung nandun ang support unit o wala. Mukhang ayos lang ang mga bayani kahit wala sila, kaya lalong nagalit si Graylee. Ngipin niya'y kinakaliskis sa galit habang naaalala kung paano siya at ang mga kasama niya ay nagsumikap mag-ensayo, pero nauwi lang sa pagiging biktima. Dumadaloy ang luha sa kanyang mukha habang pumupuno ang isip niya ng mga alaala, pero wala na siyang magawa ngayon. Samantala, tuloy ang atake ng mga bayani, at si Amy White ay naglabas ng dami-daming mga atake na kalaunan. Liquidator. Nagulat talaga ang Celestial Force na nagawa nilang saktan siya, at hindi niya ito tinanggap ng maayos. Kaya naisip niya na panahon na para tigilan na ang pakikialam sa kanila. At sa pag-iisip na ito,
Gumawa siya ng 2 bola ng enerhiya mula sa kanyang mga pakpak at pinakawalan ang 2 malakas na alon ng enerhiya na tuluyang winasak ang mga bayani sa isang kisap mata. Napaslang ang mga Guardians sa sobrang lakas ng pambobomba ng Liquidator. Nang makita ito, namulat si Gray sa takot at hindi makapaniwala. Katunayan niyang nasaksihan ang pinakamatinding kaaway ng sangkatauhan, winasak ang mga tagapagtanggol ng mundo sa isang hampas lang. Kaya, hindi ito madaling matanggap. Mas lalo pa, sinabi ng Liquidator na hanggang ngayon ay naglalaro lang siya. Kaya, sa sandaling iyon, kumbinsido ang bida na wala talaga silang pag-asa na manalo sa digmang ito. Sa totoo lang, dapat malinaw na iyon nung unang lumitaw ang sobrang lakas na Angel of Death na winasak ang isang buong kontinente. Anyway, patuloy ang pag-iyak ng bida habang hinihintay niya ang kanyang pagkamatay. Pero bigla na lang niyang na-realize na hindi na dapat siya buhay ngayon. Matagal na mula nung tinusok ang puso niya pero sa kakaibang dahilan, buhay pa rin siya. Tumingin siya sa refleksyon niya sa dugo, tapos doon niya narinig ang tinig. Sabi ng tinig na sa wakas, nahanap na siya at sinabihan si Gray na lumapit at gamitin ang malaking kapangyarihan. Bigla na lang, napansin ng MC na nasa gitna siya ng isang kakaibang lugar at, baka ito ang kabilang buhay, pero kung ganun nga, medyo tahimik at malungkot dito. Yung matapang na sundalo, nag-iikot ang tingin, tapos napatingin siya sa isang taong nakahudi na nakaupo sa isang trono. Tumingin si Gray sa nilalang na para bang hindi mula sa mundong ito at tinanong kung sino siya. Sagot ng taong kakaiba ang anyo, hindi ka papatay. Sabi ng nilalang, na ang mga sugat sa katawan mo ay gumaling na parang imposible dahil malinaw mong nakita yung malalang sugat sa dibdib mo. O baka naman, sa paraan, tinanong niya ang alien kung siya ba ang nagpagaling sa kanya, pero hindi inako ng malaking lalaki ang papuri para doon. Sa halip, sinabi niya kay Gray na siya mismo ang gumaling gamit ang sariling kapangyarihan. Tiyak, hindi maintindihan ng sundalo ito, at sa kasamaang palad, hindi rin niya maipaliwanag ito sa kanya ang nilalang na mula sa kalangitan. Mukhang hindi rin kayang suriin ng maayos ng alien na ito ang tunay na kapangyarihan ni Grayley. Pero ang sigurado niyang mas malakas ang kapangyarihan ng MC kumpara sa hawak ng Liquidator, pero yan lang kung kaya niyang kontrolin ng maayos. Sa puntong ito, kung ako siya, sisimulan ko nang hanapin yung mga nakatagong camera kasi parang malaking prank to. Pero hindi ako ang MC. Kaya, balik tayo sa kwento. Tinanong ni Gray yung nakahod na nilalang kung ibig sabihin ba nito may chance silang manalo sa digmaan na to. Sa kasamaang palad, aminado ang alien na hindi niya alam ang sagot dyan at hindi rin siya masyadong umaasa. Pero naniniwala rin siya na dapat silang magsama para alisin yung Liquidator. Pag sinabi niya to, si Gray, hindi siya nabigyan ng kahit isang segundo para makapagproseso ng mapalo uli siya ng itim na alien na parang tumusok ng butas sa katawan niya. Pagkatapos nun, sinabi niya kay Gray na pwede na siyang umalis, nangakong ipapahiram niya sa MC ang kapangyarihang meron siya para matulungan siya. Sa puntong ito, makikita ang magic circle na may orasan na maliwanag na kumikislap sa dibdib ni Gray. Kaya, klaro na malaking upgrade ang nakuha ng bata natin sa power department. Bumangon siya ulit. Kinuha ni Gray ang kanyang espada at nagulat nang makita niyang balot ito ng kakaibang kapangyarihan. Ang talon ay kumikidlat na parang may kuryente, kaya nagtaka siya kung ano ito, at sinabi ng boses na ito raw ang kanyang sariling kapangyarihan na nagpapakita. Tungkol naman sa kapangyarihan ng alien, hindi ito nakikita ng mata. Kaya ipinaliwanag niya ito kay Gray. Excited si Gray sa bagong kapangyarihang ito, lalo na't kakasurvive lang niya sa kamatayan. At dahil nandyan pa rin ang Liquidator, nagdesisyon siya. Sinubukan niyang gamitin ang bagong kakayahan niya laban sa walang awa na anghel ng kamatayan. Biglang may naramdaman ang masamang alien na may paparating sa kanya. At paglingon niya, nandyan na si Gray sa kanya. Inatake ng bata natin gamit ang malupit na hiwa ng kanyang nakakatakot na espada, at halos parang natakot ang Liquidator sa presensya niya. Hindi makapaniwala ang masamang alien sa nangyayari kasi akala niya wala nang malakas na kalaban. Nararamdaman niya ang lakas ni Gray kaya alam niyang delikado ito. Tiyak na ganito. Kapag tumama ang bayani ng isang suntok na sobrang lakas, tumaas agad ang kumpiyansa niya, kaya sumugod siya para sa isa pang hampas at naging mayabang pa, feeling niya mas malakas siya kaysa sa Liquidator.
Pero mabilis siyang pinaalala ng World Ender kung bakit hindi siya dapat maliitin, katulad ng ginawa niya sa mga Guardians of Earth kanina. Isang hiwa lang ng Liquidator, hati na si Gray sa dalawa. Ang bilis ng pangyayari na hindi niya agad naramdaman. At nung tumingin pababa yung bata, siya ay natatakot nang makita na hindi na nakakabit ang mga binti niya sa katawan. Ginamit ng Liquidator ang killer blow na to sa kanya, pero pinapurihan din si Gray dahil napilitang ilabas lahat ng kaya niya. Mukhang akala ng Liquidator na sapat nang patayin si MC kapag hinati siya sa gitna, kaya umikot siya para lumipad palayo. Pero sa isang nakakagulat na twist, yung parehong enerhiya na bomb-alot sa espada kanina ay lumabas at kumalat, ni-cover ang buong katawan ni Gray at agad siyang gumaling. Tapos yung lumalakas ng sobra ang espada hanggang sobrang laki na kahit yung Liquidator nahihilo na. Alam na ng masamang alien na malapit nang tumama ng malakas si Gray, kaya mabilis siyang gumawa ng shield para protektahan siya kasi hindi na siya sigurado kung tao pa ba talaga yung kalaban niya. Nag-fuse yung bata sa enerhiya parang host at symbiote. At may nakakatakot na ningning sa mga mata niya, hamampos siya ng malupit sa Liquidator. Naiprotektahan ng alien yung atake gamit yung shield niya, pero hindi nagtagal. Napalubog si Gray at winasak ito gamit ang isang nakakalokang sinag ng enerhiya. Tinalbog ng pagsabog ang Liquidator. At kahit walang pagbabago sa mukha niya, halata na natatakot na siya sa bata natin. Kaya, sa biglang pagbabago ng laban, naglabas si Grayly ng isa pang malakas na hampas, inamin pa na hindi na niya alam kung tao pa ba siya. Sa kabila ng mabagsik na suntok ni Grayly, nang hamupa ang alikabok, nakita niyang buhay pa rin ang Liquidator. Sa laban, nagtataka siya dito at hindi maintindihan kung paano buhay pa rin ang alien kahit tinamaan ng ganoong lakas. Kaya, inamin niya na ang lakas ng Liquidator ay talaga namang kakaiba, parang galing sa ibang mundo. Ngayon, nakaharap na ang dalawang malalakas na ito, at ang pinakakaaway ng sangkatauhan ay nahihirapang makahinga. Oo, tuloy pa rin siya sa laban, pero pagkatapos makita ang kakayahan ni Gray, hindi na niya alam kung paano lalaban. Sa kabilang banda, ang pinakabagong bayani mula sa Earth ay kumpiyansa na kaya niyang manalo. Kaya, tinitingnan niya ng diretso ang Liquidator sa mga kakaibang mata nito at nangangako na dudurog siya ng paulit-ulit hanggang sa mamatay ito. Makikita mo sa mga mata niya na seryoso siya at hindi lang nagbabanta, at agad siyang humarap sa World Destroyer. Bigla siyang naglunsad ng isa pang malakas na hiwa gamit ang kanyang makapangyarihang espada. Sinubukan ng Liquidator na iwasan pero tinamaan siya ng malakas, at sa pagkakataong ito, damyugaw pa siya. Napahagod siya sa sakit, tinawag si Grayly na halimaw. Pero kahit na naghihirap siya ngayon, wala siyang intensyon na susuko. Kaya naman, muli niyang pinili na tigilan na ang kalokohan at seryosohin na laban sa taong bayani na ito. Nagpagaling ang Liquidator at ginamit ang kanyang sikreto na sandata. Ang buong katawan niya ay lalo pang kumislap at maraming pakpak ang lumabas sa likod niya. Sa hindi maipaliwanag na paraan, pinatamsa rin niya ang paligid at sinabi sa bayani na tapos na ang oras niya. Doon tiningnan ni Gray ng gulat nang makita niyang ginawa ng lalaki na gabi ang araw. Nagpapatuloy ang World Ender na gamitin ang kanyang pampatay. Kumilos siya at parang babaliktad na naman ang pabor sa laban. Pero hindi matinag si Grayly sa maliit na magic trick ng Liquidator kaya sumugod siya ulit sa kalaban gamit ang kanyang malaking espada para tuluyang tapusin ang laban. Nakakagulat, sa pagkakataong ito, hindi niya mapatagos ang kalasag ng alien kahit na pinuno niya ng lakas ang kanyang espada. Bumalik lang ang kanyang atake sa barrier. Kaya medyo nagulat siya ng sandali. Nasa isip pa rin siyang maintindihan kung ano ang nangyayari ng bigla. Ipinaliwanag ito ng Liquidator sa kanya. Sabi ng World Ender na lahat ng atake niya ay walang kwenta kasi sa plane na tanang tunay na dapit hapon, wala talagang makakasakit sa kanya. Sa puntong ito, feeling invincible ang Liquidator. Chill lang siyang sinabihan yung bata na tigilan na yung useless na paglaban at tingnan niya ang mga bituin. Nang marinig ito, tumingin ang bata sa langit ng may takot, at paulit-ulit na lumalaki ang mga pupil niya habang nakatitig sa maliwanag na ilaw doon sa itaas. Sabi ng alien kung gaano ito kaganda habang si Gray ay binago niya kasi alam niyang hindi lang palabas yung maliwanag na ilaw. Tumpak nga, yung malakas na sinag ng kamatayan ay tumama sa kanya at agad sumabog ng malakas pagkatapos ng suntok. Unti-unting naglaho ang alikabok at usok, na ipakita ang dambuhalang hukay sa lupa. Ang hukay ay sobrang laki na para kang aakalaing may asteroid na bumagsak doon.
Nang makita ito, kumbinsido ang alien na hindi na muling mabubuhay ang mandirigmang tao kasi malamang na gumuho na siya at naging alikabok na. Ganun ang akala niya, pero agad niyang na-realize na mali siya. Bigla na lang, may mga kidlat na lumilitaw sa harap ng crater. Mabilis na tumataas ang enerhiya, kaya naman naguluhan ulit ang liquidator. Tinitigan niya ang bola ng enerhiya habang lumalaki ito, tapos bigla may lumabas na parang magic shield na may itsurang parang orasan sa harap ng alien. Nang makita niya to, agad niya itong nakilala. At saka lumabas yung boses na tumawag kay Gray dati. Halata sa boses na humanga siya sa galing. Dami ng kapangyarihan na nakalap ng liquidator at sabi niya sapat na ito para ibalik siya. Sa puntong ito, biglang nanakot ang alien na mananakop kasi yun na ang boses ni Kronos. Hindi maniniwala ang liquidator, tapos tumawag ang itim na celestial na nilalang kay Grayly. Tinawag niya ang bayani na may malaking kapangyarihan at nagdesisyon siyang gamitin lahat ng lakas niya para ibalik ang bata natin sa nakaraan. Siyempre, galit na galit ang liquidator nang marinig niya yan kasi siya. Alam niyang bahagi yan ng master plan ni Kronos para sirain siya. Sumpa niya sa itim na alien dahil sinagip nito si Gray, pero siyempre, wala naman talaga epekto yon. Tapos tinupad ni Kronos ang pangako niya sa pamamagitan ng pag-ikot pabalik ng oras, sinasabi na yan lang ang kaya niyang gawin para sa hamanong bayani. Sa pagpapadala kay Gray pabalik sa nakaraan, parang pinagkatiwalaan ni Kronos sa kanya ang pintuan ng mundo ng mga tao. Unti-unting naglaho lahat, at pagkatapos magputi ang lahat, biglang nagising ang ating bayani sa gitna ng isang parang. Pagkatapos niyang magbukas ng mata, tumingin siya sa paligid, nagtataka kung nasaan siya. Nang makita niya ang maliit na baryo sa paanan ng burol sa malayo, lalo siyang nagulat dahil iyon pala ay ang kanyang bayan, ang Renado Village. Grabe ang pagkagulat ni Gray dahil hindi ito makatwiran. Ang huling alam niya, 15 taon nang wasak ang kanilang baryo, kaya alam niyang hindi dapat ito nandyan. Pero sa gitna ng kanyang kalituhan, naalala niya ang sinabi ni Kronos sa kanya sa labanan. Naalala niya na pinanggako sa kanya ng itim na dayuhang Diyos na ibabalik siya sa nakaraan. Kaya, nang pagsamahin niya lahat ng mga piraso ng palaisipan, napagtanto ni Gray na nasa nakaraan pala siya. Biglang naputol ang kanyang mga iniisip nang maramdaman niya ang matalim na kirot sa kamay. Tiningnan niya ang kanyang may benda na bisig at agad na naalala ang sugat na iyon. Galing yun nung inapi siya ni Belder at ng ilang mga bully. Nang inag si Gray sa takot sa pag-iisip ng mga bully na iyon, naalala niya kung gaano siya sinaktan ng mga bully niya at hindi pa siya handang maranasan yun ulit. Sayang, naalala rin niya kung gaano sila kalakas kaya natatakot siyang hindi niya kaya silang talunin. Ang bata natin ay sobrang traumatized sa mga bully niya na kapag naaalala pa lang niya, napapasabak siya sa panic attack. Pumikit siya at unti-unting pinakalma ang sarili. Sa tingin niya, parang hindi pa siya umalis sa baryo. Kaya naisip niya na baka ang pagwawagi sa liquidator ay isang pangarap. Dahil dito, tinanggap niya ang kanyang kapalaran at naglakad pabalik sa baryo. Ayaw niyang masaktan ng mga bully, kaya nagpasya siyang mag-isip ng plano para sa kanila kapag mas malakas na siya. Sa kasamaang palad, sa kanyang pag-uwi, nagkita siya ulit ng mga parehong bully sa daan sa gubat. Hindi siya makapaniwala sa malas niya, kaya nakatitig na lang siya sa kanila na walang ekspresyon sa mukha. Dito na ipinakilala ang leader ng grupo, si Belder. Sabi niya, matagal na raw silang hinahanap ni Belder. Yung bata namin, reklamo na kung paano pinahirapan siya ni Gray para hanapin siya. Sa puntong ito, siguro gusto na ng MC na mawala na lang o mag-teleport sa ibang lugar, pero sayang, hindi pwede. Bigla na lang itinapon ni Belder ang isang espada sa tabi niya at sinabi kay Gray na kunin iyon. Parang nalilito pa yung bata habang sinusubukan niyang intindihin kung anong nangyayari. Kaya pinaalalahanan siya ni Belder na huwag magpakabobo. Tapos, diretso siyang sinabi sa MC na gusto niyang magkaroon ng mock battle, pero hindi pa rin kinuha ni Gray yung espada. Pero magalang niyang tinanggihan ang imbitasyon, ipinaliwanag na hindi pa niya ganap na gumagaling ang sugat niya. Nagpasalamat siya sa mga bully sa alok pero sinabi niyang hindi siya sasali hanggat hindi pa gumagaling ang mga sugat niya. Siyempre, hindi basta-basta tinatanggap ng mga gago yan ang hindi. Pinilit ni Belder na gawin ang mock battle, sinisigurado sa kanya na ligtas lang dahil matapang lang ang talam. Sila'y unti-unting lumalapit sa kanya parang mga lobo sa sugatang biktima, pero ayaw pa rin ni Gray kunin ang espada. Patuloy siyang tumanggi. Alam mo, kahit tanga na ang talam,
malaking piraso pa rin yan ng bakal, at delikado pa rin siya. Pero sa huli, naubos ang pasensya ni Belder. Naiinis na siya at sinabi kay Gray na tumahimik na, sabi niya wala raw siyang karapatang tumanggi sa kanya. Pinapaalam niya ito kay Gray tapos sinabihan pa na kung ayaw niya ng espada, pwede naman siyang makipaglaban ng walang armas. Bago pa man makaintindi si Gray, bigla na lang umatake si Belder gamit ang kanyang talam, at talaga namang nagulat si Gray kasi parang wala lang sa kanya. Binabato siya kahit walang armas. Ano ba yan, di ba dapat mock battle lang to? Klaro na walang takasan dito. Kaya, naisip ni Gray na oras na para seryosohin yung laban. Bago siya ibinalik, may dating military na doktor na nagbigay sa kanya ng payo. Lumalabas na yung dahilan kung bakit hindi umuunlad si Gray sa paghawak ng espada ay dahil sa sugat na nakuha niya nung bata pa siya. Ngayon na iniisip niya, na-realize ng MC na baka dito talaga nagsimula yung pagiging loser niya sa buhay. Nagsimula na. Bilis na parang tumatakbong tren si Belder papunta sa kanya. At nung malapit na siyang tamaan, nagawa pa rin ni Boy na makaiwas ng reflex lang. Nagtaka pa siya na nakaiwas siya ng tama, at naisip kung palaging mabagal ba ang mga suntok ni Belder. Naiinis dahil sa unang palpak, sinubukan ulit ni Belder ang isang suntok, pero naiwasan pa rin ni Gray. Pagkatapos makaiwas ng 3 tama sunod-sunod, napagtanto na ni Boy na hindi pala mabagal si Belder. Nagsimulang menace din ang bully dahil hindi niya mapalo kahit isang suntok lang, kaya sinisigaw niya kay Gray sa inis. Sayang, kahit galit siya, hindi pa rin siya natutulungan kasi palagi pa rin siyang palpak. Kaya na-realize ng bata natin na siya pala yung mas bumilis. Nagulat yung mga bully nung makita nila kung gaano kabilis yung lalaki bigla. Para silang nanonood ng ibang tao na totally iba na ngayon, kaya natuwa sila habang pinapahiya niya si Belder. Matapos iwasan lahat ng mga suntok na pinapadala sa kanya, sa wakas, nagdesisyon yung bata natin na, kunin mo ang espada. Baka wala na siya sa dati niyang katawan, pero nariyan pa rin ang mga alaala ng mga laban na dinaanan niya. Yumuko si Gray para kunin ang espada, at sinamantala ni Belder ang pagkakataon para umatake mula sa likod. Sa kasamaang palad para sa kanya, basta na lang naipanalo ni Gray ang atake gamit ang isang hampas ng kanyang espada. Tinaboy niya ang bully gamit ang suntok, at siya mismo ay nagulat na isang walang interes na hampas lang ang sapat para maitaboy ang makapangyarihang bully mula sa kanyang mga paa. Sa ngayon, ang lalaking ito ay nagsisimulang magmukhang isang baguhan siya, kaya naisip niya na hindi patas na lumaban sa kanya. Pero naalala niya lahat ng pinagdaanan niya dahil sa grupo ni Belder. Kaya, desidido siyang hindi na niya pagkakawanggawan pa yung leader ng grupo. Kasi sila rin yung mga basura na nagpalupig sa kanya dahil hindi siya marunong lumaban noon. Buti na lang, hindi na ganun ngayon. Kaya sobrang tuwa niya ipakita ang mga bagong galing niya. Ginamit niya ulit yung madaling hampas para mabawi yung armas ni Belder. At nang makita niya kung paano, pagkaalis ng espada sa kamay niya, na-realize niya na mas pangit pa pala ang bully kaysa baguhan. Sabi ni Gray, hindi daw sanay si Belder paano tumanggap ng tama mula sa espada. Pero wala naman masyadong epekto yun. Kasi, mga bully din kasi ang mga to na nagturo sa kanya na safe lang daw bugbugin ang tao gamit ang espada basta patalim na yon. Kaya, hinarap ng bata natin ang tinatawag na blunt na espada at isang malakas na hampas, tapos kahit ganun, naputol pa rin ang katawan ni Belder. Namulat ng malaki ang mga mata ng lalaki. Natatakot siya habang ang dugo mula sa balikat niya ay dumidikit sa buong mukha niya. Hindi siya makapaniwala, pero mas matindi pa ang sakit na nararamdaman niya kaya napilitan siyang umatras sa tuhod. Sumisigaw si Belder sa sakit habang si Graylee naman ay natigilan sa gulat dahil pareho silang nabigla sa nangyari. Dapat daw mapurol ang kutsilyo, kaya hindi niya maintindihan kung paano nito nagawang sugatan ang pasaway. Sa kalituhan, tiningnan niya ulit ang kutsilyo para siguraduhin kung tama nga, at napagtanto niya na oo nga, na blunt pala talaga iyon. Kaya na-realize ni Gray na baka napatay niya si Belder nung sinaksak niya kung talagang matalim yung espada niya. Napapanik sandali yung bata kasi alam niyang posibleng napatay niya yung mga bata, pero saka naisip niya, sila pa rin naman yung mga metheads na nagpapahirap sa buhay niya sa barangay. Kaya pinili niyang hampasin si Belder gamit yung patag ng espada. Para mapanatili niyang blunt yung espada pero makabawi siya. Pinagsuntok niya si Belder sa mukha gamit iyon, na nagpada pa sa kanya. Pabalik na naman siya sa lupa.
Natakot na sobra si Belder, kaya lumutang yung boy natin sa ibabaw niya, nagtatanong kung bakit siya sigaw ng sigaw. Tinanong niya yung leader ng grupo kung anong problema tapos pinaalala na siya yung nagsabi na safe yung blunt sword. Sa puntong to, nakaupo na lang si Belder, tinatakpan yung tumutulusok niyang ilong habang dahan-daang nilalapitan siya ni Gray. Tumingin yung takot na bully sa gilid at nakita yung mga tropa niya na nakatayo lang, kaya sumigaw siya sa kanila, inutusan na atakihin yung boy natin. Nakakatawa nga na naisip pa ni Belder yun. Kaya ng mga tauhan niya talunin si Gray kahit katatapos lang siyang pagwedjian ng iisang tao. Siyempre, ayaw nila lumapit sa kanya dahil kitang-kita kung gaano siya kalakas bigla. Pero sa huli, pumayag silang sabay-sabay siyang labanan, iniisip na kaya nila siyang talunin ng ganon. Sabay-sabay sumugod ang mga gulo sa bata natin, at naiiyak na lang si Gray sa kanila. Nagulat siya na ang tanga nilang ulit na lumapit para sa isa pang laban kahit anong ginawa niya sa leader nila, pero syempre, wala siyang choice kundi suntukin din sila. Galit na inutusan ni Belder ang mga ito na patayin ang batang lalaki habang dinudurog nila siya mula sa lahat ng direksyon at lalo lang nitong pinagalit ang MC. Plano niyang baliwalain na lang ang kanilang kalokohan ngayon, pero dahil kitang-kita niyang gusto talaga nilang matikman ang bagong galing niya, nagdesisyon siyang ipakita sa kanila ang kaya niyang gawin. Ilang sandali lang, si Belder at ang mga tauhan niya ay nakaluhod na lahat na namamaga ang mga mukha. Sobrang tinalo sila na parang singaw ang lumalabas sa katawan nila at habang tinitingnan sila ngayon, si Gray ay nagtataka na sila pala ay yung mga batang yun na kinatatakutan niya ng sobra. Naalala niya na galing daw yun sa dojo ng mga mandirigmang gumagamit ng espada sa Syria. Kaya tinanong niya kung ayos lang ba ang lahat, at sinabi ni Belder na medyo ayos naman. Akala nila, naging malakas na sila kaya ngayon ay hindi na sila pumupunta sa dojo. Nang marinig niya yan, talagang nagulat si Gray kasi di siya makapaniwala na ganon nakalakas ang level nila ngayon. Dahil dito, nagdesisyon siya na, huwag masyadong mag-expect sa dojo mismo, lalo na't ganito ang klase ng mga estudyanteng lumalabas dito. Pero naniniwala pa rin siya na baka may pakinabang ito sa kanya. Kaya tinanong niya sila kung pwede ba siyang ipakilala sa dojo na pinapasukan nila. Sa isang banda, hindi masyadong excited si Belder na dalhin si Gray kasi baka mahiya siya kung sabihin niya sa master nila na natalo siya sa sword fight. Suggest niya na maghanap na lang si Gray ng ibang tao na mag-i-invite sa kanya, pero walang ganang ma-deny. Kaya, dahil ayaw sumunod ni Belder, nagdesisyon siyang ituloy na lang nila yung papeke nilang away. Bago pa man siya makapagsalita ulit, pumayag na yung bully na ipakilala si Gray at dali-dali siyang tumakbo papunta sa dojo, iniwan na yung mga tropa niya. Hanggang sa makabalik na silang lahat sa baryo, doon na tinanong ni Belder si Gray kung bakit nga ba talaga gusto niyang pumunta sa dojo. Mukhang yung dojo na to ay may rekomendasyon para sa academy. At nung tinanong siya ni Gray tungkol doon, sinabi ni Belder, aamin siyang nakarinig din siya ng ganoon. Kaya naman, ipinaliwanag ng bata namin na ito ang dahilan kung bakit gusto niyang pumunta sa isa sa mga kaibigan ni Belder na pakiramdam niya ay sapat na siyang malakas kahit hindi pumunta sa academy. Sayang, alam ni Gray na hindi pa rin sapat ang kalagayan niya ngayon para talunin ang Liquidator. Kahit ang pinakamalakas na grupo sa mundo ay hindi kaya ng World Ender. Naalala niya ang laban, kung paano winasak ng Liquidator ang lahat ng mga Guardians sa isang bagsak lang. Naalala ni Gray kung paano siya hindi man lang kinatigan niya yung alien nung naging seryoso ito kahit ginagamit niya yung kapangyarihang pinag-usapan ni Kronos. Kapag naaalala niya, kinakabahan siya kasi hindi niya alam kung gaano siya kalakas para matalo yung Liquidator. Grabe siyang nababagabag, pero hindi naman niya totally walang ideya. Naalala niya na nakontrol niya yung madilim na kapangyarihan, kahit sandaling-sandali lang. Yung tinutukan niya nung mga oras na yon ay yung pagsasanay sa espada na itinuro sa kanya ng Sword Saint. Naniniwala si Gray, na baka iba ang kinalabasan ng laban niya sa Liquidator kung mas matagal siyang nag-practice sa parehong kondisyon tulad ng Sword Saint. Napagtanto ng bayani na ito siguro ang dahilan kung bakit siya ibinalik ni Kronos sa nakaraan. Sa huli, nakilala ni Gray ang Dojo Master, pero hindi bago pa siya parusahan ni Syria si Belder at ang iba pa dahil pinagsamantalahan nila ang isang sibilyan gamit ang mga teknik na itinuro niya sa kanila. Siya si Syria, ang instructor ng Swordsmanship Dojo,